CRPO Chief General Roberto Rosales. Layunin ng sabing symposium ang paigtingin ang sistemang pangseguridad na ipinatutupad sa lahat ng shopping mall sa bansa. Sa ganitong paraan, umaasa ang PNP na hindi maulit ang nangyaring insidente sa Greenbelt 5. Muli rin nagpaalala si Rosales sa lahat na maging alerto sa mga banta ng krimen, lalo na malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Una mag-ingat tayo. Makialam tayo sa lahat ng pangyayari sa ating nasasakupan na kung saan huwag mong hintayin ikaw ang maging krimen. Abangan ang iba pang Express Balita sa aming pagbabalik. Sa pagpatuloy ng Express Balita, pinulong ngayon ni Energy Secretary Angelo Reyes ang mga kumpanya ng langis ayon sa Department of Energy makatwiran ng pinakauling price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Para po sa karagdagang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Jess Caduco. Jess. Precious, tama lamang at hindi labis na ipinatupad na price hike ng mga kumpanya ng langis kahapon. Ito ang pinagkatapusan na pulong na ipinatawag ni Energy Secretary Angelo Reyes kanina kasama ang makinatawa ng mga kumpanya ng langis, Department of Justice at Academe. Umani ng kaliwat ka ng patiko sa mga kumpanya ng langis sa pagtatas ng presyo sa kabila ng krisis na nararanasan ng taong bayan. Ngunit batay sa datos ng DOE na ayon lang sa galaw sa pandaigdigang pamilihan at palitan ng piso kontra dolyar ang ipinatupad na increase. Kumpara sa ibang bansa tulad ng Thailand, mas mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas. Ngunit ito'y dahil sa subsidy na binibigay ng kanilang gobyerno. Ayon naman sa mga kumpanya ng langis, mas mababa ang aktual na presyo sa merkado kaysa idiniklaran nitong suggested retail price dahil sa market competition. Hindi rin nila itinaas ang presyo sa ilang mga lugar na malubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon naman sa Transport Group na One Utak, naiintindihan nila ang pagtaas ng mga kumpanya ng langis. Ngunit giniit na kailangang ipaliwanag ng maayos sa taong bayan upang maintindihan. Dahil regulated ang industriya ng transportasyon, kailangan pa nilang humingi ng permiso sa LTFRB bago makapagtaas ng pamasahe at sa tagal ng proseso, kailangan munang magtiis ng mga tsuper ang mababang kita bago makabawi. Magpupulong muli ang DOE, kumpanya ng langis at ibang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang magkaroon ng panuntunan sa pagpapatupad ng price movement kung kinakailangan. Hiling naman ni Reyes sa Kongreso na pag-aralan ang oil deregulation law kaysa batikusin ang ahensya. Precious? Jess? Yes, Bing. Ano ang nasabi ng DOE sa panawagan ng mga transport group na magtaas ng pamasahe bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Bing, ang pinoproblema nga ngayon ng mga transport sectors dahil regulated yung transport industry, mahihirapan silang humingi ng permis muna sa LTFRB. Kaya kailangan muna nilang mag-antay ng mahabang panahon bago nga makapagtaas ng pamasahe. Doon sa DOE, dahil hindi naman sakop ito ng DOE, ito ngayon ang problema na kailangan nilang pagtuunan ng pansin kasama ang LTFRB at ng DOE at ibang ahensya na baka kasama sa paghiling ng mga transport groups na kung kailangan na isa sa ilalim at gawing deregulated na rin ang transport groups para makasabay doon sa pagtaas baba sa presyo ng langis, ito ay kanilang pinagtutuunan ng pansin. Yes, Jess, anong naging basihan ng naturang pahayag ng DOE? Ito'y dahil sa hiling na rin ng mga transport groups at iba-ibang transport groups dahil maraming beses nang nangyari na saka pa lamang sila nagkapagtaas ng pamasahe kung saan ilang beses na rin nakapagtaas baba ang presyo ng langis. So, hindi masyado namumonitor ng mga transport groups at nakapagsabay dahil nga sa regulated sila habang deregulated naman itong oil industry. Alright, maraming salamat sa iyo, Jess Caduco, nag-uulat ng live. Samantala, siniguro ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hindi magtataas ang singil sa pasahe kahit pa nagpatupad ang mga oil firm ng 2 pesos na aumento sa kada litro ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chair Alberto Suwansing, hindi nangangahulugang kapag nagtaas ang presyo ng langis ay otomatikong dapat magtaas din ang pamasahe. Anya, dapat dumaan ang lahat sa tamang proseso. Samantala, sinabi naman ng Transport Group na Piston na bagamat hindi sila magsusulong ngayon ng fair hike petition, itutulak umano nila ang price control sa mga produktong petrolyo sa bansa. Pinalawig naman ng Commission on Elections ng 4 na oras ang registration ng mga bagong botante sa buong bansa. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ito upang mapagbigyan ang marami pang botante na humahabol sa deadline ng registration ngayong Oktubre. Ani Jimenez, simula October 22 ay magsisimula ng registration ng alas 8 ng umaga at magtatapos ng alas 9 ng gabi.
Ayon pa kay Jimenez, magdaragdag sila ng 62 pang data capturing machines para sa registration. Samantala, unti-unti nang nakaka-recover ngayon ang mga bansa sa Asia mula sa hugupit ng pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Pero sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat magpapakampante ang mga ito. Ayon sa International Monetary Fund, mas mainam na ipagpatuloy pa rin ng mga Asian country ang ipinapatupad nilang stimulus measures para masiguro magtutuloy-tuloy na rin ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ito'y lalo't hindi pa rin tiyak kung magtutuloy-tuloy na nga ang pag-ungos ng pandaigigang pananalapi. Partikular umanong dapat tutukan ang pagtatatag ng konkretong medium-term consolidation plans para kahit na mabinbin ang pag-angat ng ekonomiya ay masisigurong ligtas pa rin sa krisis ang bansa. Ngayong panahon ng kalamidad, mahalagang magkaroon ng mas maraming mapagkukunan ng supply ng produkto at serbisyo ang mga consumer. Kaya naman inilunsad ng SM Mega Mall ang kanilang Mega Atrium. Merong itong 4 na palapag na binubuo ng 32 specialty restaurants, 21 fashion boutiques at 11 jewelry at specialty shops. Meron din itong chapel para sa mga nais na magsimba. Formal na ibinigay kanina ni Interior Secretary Ronaldo Puno sa liderato ng Philippine National Police ang iba't ibang bagong equipment na makakatulong sa pagbibigay serbisyo ng mga pulis. Kabilang dito ang mahigit 300 patrol jeep, 28 V-150 armored vehicle, 100 grenade launcher, 1,000 shotgun, 150 police logistics information management system, at 75 police rubber boats na pangunahing gagamitin sa mga panahon ng kalamidad. Kasabay nito, sinabi ni Puno na handa na ang kapulisan sa pagbibigay serbisyo sa mga lugar sa Northern Luzon sakaling salantay nito ng Bagyong Ramil. At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castell. Ako naman inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kami namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.